Good morning po. Kinakabahan ako. It's good to be here once again. Last 2019 po ay nakapag-speak din dito po sa inyo. So sa hindi po nakakatanda sa akin, pasensya na po kayo, medyo tumanda na po tayo because that was 4 years ago and I was only 4 years old that time. So imagine kung ilang taon na po ako ngayon. Makakalculate nyo na. And praise God, thank you Pastor Bernard and Pastor Abner, Pastor Roy and Pastor Dave at sa lahat po ng mga elders na nandito sa opportunity na ibinigay po sa akin para makabalik po dito sa inyo sa QAC. Praise God. Open-minded po ba kayo ngayon? Sabihin niyo po sa katabi mo, open-minded ka ba ngayon? Kasi naniniwala ako may gagawin pa si Lord sa atin. Hindi pa po siya tapos sa araw na ito. Amen? Alam po ninyo, ang akala din po namin, hindi na po kami muli pang makakabalik kasi after po ng pandemic. And alam nyo kung gaano po katindi ang hagupit ng pandemic po sa atin sa Pilipinas. But praise God because we were able to overcome. Amen? Amen? We are victorious in Jesus' name. And feeling ko po kanina para po akong nasa showbiz, may nag-aasikaso sa akin, may nag-aakay sa akin, and alam ko din kung kailan ako matatapos. Praise God. Alam niyo, natutuwa po kasi hindi niyo po alam, every Friday, napapanood po namin kayo online. Kaya ako po ay nasa inyong group. So sabi ko, nakakatuwa naman ng QEC Abuha More kasi na-unleash yung mga potential nung pandemic kasi naging napakaganda po ng inyong yung mga online streaming, yung sound system. Praise God. Kami po hanggang ngayon nagde-develop pa rin, cellphone pa rin. Pero salamat sa Panginoon kasi meron pa rin pala tayo na ilalabas po para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ngayong umaga, nais ko pong i-share sa inyo yung living a life of sacrifice. Giving up and giving out. Meron kang isusurrender at meron kang ibibigay sa Panginoon. Pwede ko po ba kayong aniyahang tumayo muli at atin pong babasahin ang salita ng Diyos? Chapter 14, verse 3 to 9. This was the time that Jesus is being anointed at Bethany 2 days before the feast, bago po siya ipako sa krus. Basahin ko po. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask. Pero nyo, wala pa po noong yung mga aqua flask na ginagamit natin. Meron ng nauna noon. Alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment wasted like that? This ointment could have been sold for more than 300 denarii to the poor." And they scolded her. But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. Always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be in memory of her." Let's pray. Father, we thank you. Dahil yung umaga po kaming dala ng mga alabaster jars sa aming mga buhay na pwedeng i-pour out sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin ang isang bukas na puso, isang bukas na isip sa pagtanggap ng iyong mga salita. And we pray for the Holy Spirit in our midst. O God, that every heart will be broken today upang handa, Panginoon, na ibigay sa iyo. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your anointing. In Jesus' name, amen. Now, sacrifice, isa sa mga kahulugan po nito is an offering presented to God as token to express thanksgiving. Sa Old Testament, marami silang mga sacrifices na ginagawa and mostly ito ay expression ng kanilang pasasalamat sa Diyos
O kaya ito ay pag-acknowledge o pagkilala ng kanilang mga guilt, kanilang mga kasalanan sa Panginoon at para ma-restore yung relationship. And that was in the Old Testament. Now in Romans chapter 12 verse 1 it says, I beseech you brothers and sisters that you offer by the mercies of God or in view of God's mercies that you offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Kung sa Old Testament, nagdadala sila ng mga animals, mga handog, sa New Testament, sa New Covenant, ang nire-require sa kanila o ang nais ipa-offer sa kanila ay yung kanilang katawan, yung kanilang buhay, yung kanilang sarili. Because I believe, mga kapatid, pag in-offer mo ang iyong sarili sa Panginoon, kaya mong i-offer lahat. Amen? Pag kaya mong ibigay ang iyong buhay sa Panginoon, lahat ng bagay kaya mong ibigay sa Kanya. And then also, devotion means dedication and loyalty, state of being dedicated, consecrated, or solemnly set apart for a particular purpose. To give wholly to God, to direct the attention wholly and chiefly, or devotion means to become addict. Ikaw ay addicted sa Panginoon, devoted ka sa Panginoon. Now today, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tatlong principles na dapat nating ma-remember, maalaala, dapat nating ilagay sa ating mga puso, mga kapatid, about living a life of sacrifice. Living a life of sacrifice is costly. Sabihin nga natin, costly. Napakahalaga, precious. Sabi po sa verse 3, a woman came to him. Isang babae ang lumapit sa Panginoon na walang sinabi kung ano ang pangalan niya at may mga scholar na nagsasabi na ito ay isa sa mga Mary. Pangalan niya ay Mary. Yung iba sinasabi nila ay Mary Magdalene. Bagamat hindi malinaw, pero ang malinaw siya ay pumunta sa Panginoon na meron siyang purpose. Meron siyang dala na isang alabaster jar of ointment na merong nakalagay na pure nard. Talagang yung ointment na pinakamahal na pabango sa kanilang kapanahunan dahil ito ay nagkakahalaga ng 1 taon na sweldo. 300 or more than 300 denarii. Ang kanyang ginawa, she broke the flask and poured it over his head. Now remember, mga kapatid, walang nag-force sa kanya na gawin yon. It was her own volition or initiative na ibigay sa Panginoon, dalhin sa Panginoon ang isang pinakamahalaga sa kanya. She came with an offering. At ano yung kanyang offering? Ano yung kanyang sacrifice? With an alabaster flask or jar, perfume, ointment, o pure nard. Now, ito pong pabango na ito ay hindi lamang napakabango. Kung hindi ito po ay pwedeng maiwan sa katawan ng ilang araw. At ito rin po ay ginagamit bilang medicinal plant or parang pag-cure ng wounds. Now, some Bible scholars, they believe na itong family ng babae na ito, kung ito ay si Mary, sila ay napakayaman. So meron siyang dala na alabaster jar, very costly, precious perfume. But the question is, pwede namang mura, hindi ba? Bakit ka magdadala ng isang pabango na ang halaga ay 1 taon na sweldo mo? Pwede naman na mura o medyo mura. Pero bakit pinakamahalaga o pinakamahal ang kanyang dinala? Because, brothers and sisters, sacrifice has something to do with the offering. Without offering, there is no sacrifice. Kung wala kang dalang handog, wala kang dalang hain sa Panginoon. Because sacrifice must be something that is valuable. So kung ito ay para sa Panginoon, para sa Kanya, dapat the best. Are you still here? Uulitin ko, kung ito'y para sa Panginoon, ito dapat ay the best. Sabi mo sa katabi mo, dapat the best. When we come to God, we come with purpose. We bring something precious to us. Not empty-handed, but something costly. We give our best to the Lord, not leftover. We give the best of our time. Hindi kung ano yung libre lang sa atin. Amen?
Hindi karapat-dapat sa Diyos ang leftover, at ang binigay ng babae sa kanya ay hindi yung cheaper or yung cheapest, but she gave the most expensive one. You know why? Because we give not from a guilty heart, but from a grateful heart. Sa Old Testament, nagbibigay sila because of guilt. But sa New Testament, and even sa ating kapanahunan, dapat nagbibigay tayo out of a grateful heart. You give your best to God dahil ikaw ay may mapagpasalamat sa Diyos. And you know, merong dalawang reason kung bakit ibinigay ng babaeng ito ang pinakamamahaling pabango at pinakamahal na pabango sa kanilang kapanahunan. Number one, because it was an act of faith in our Lord Jesus, the Christ, the Messiah, the Anointed. Ibinigay niya yung pabangong yon dahil alam niya, deserve ng Panginoon na tumanggap kasi ito ay act of faith sa Kanya. Kinikilala niya na si Christ ang Messiah, ang Anointed. Nagsisignify siya na siya'y nananampalataya at ginawa niya ang Panginoon na Kanyang hari. She anointed Him and made Him her King. Now, pag ang Panginoon kinikilala mo na hari ng iyong buhay, pag ang Panginoon kinikilala mo na siya ang pinakamataas sa buhay mo, hindi maaari na hindi mo ibigay ang pinakamaganda sa Kanya. Amen? Alam mo, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Alam mo, siya ang pinakamataas sa lahat. Ibibigay mo pagka siya talaga ang hari mo. Doon sa Malakay chapter 2 and chapter 3, na nagalit ang Panginoon doon sa mga priest sapagkat sila nagdadala ng mga handog sa Panginoon na may mga blemish, crippled, nagdadala ng mga lumpo na mga hayop. Imagine, sabi ng Panginoon, ibigay nyo kaya sa mga governor nyo yan. Ibigay nyo kaya sa mga pinuno nyo yan. Baka yung dumi ng hayop na inyong ibinibigay, ilagay lang sa inyong muka. Why? Kasi ang Diyos, deserve niya na magbigay ng paggalang. Deserve niya na magbigay ng pinakamainam na handog sa Kanya. And this woman, as an act of faith in our Lord Jesus Christ, the Messiah, she gave the best. Sabihin nga natin, the best. Pangalawang reason kung bakit niya ibinigay ito sa Panginoon, it was an act of love and respect to Him. Now, brothers and sisters, I tell you, if you really love God and if you really respect God, you will give what is best. You will give what is costly to God. Amen? Now, sabi rin po ng ibang mga scholars na itong babaeng ito ay isa rin siya. Nung una, sa Luke chapter 7, siya rin yung babae na nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon. At ganon din siya yung, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, yung mga paan ng Panginoon ay hinugasan ng kanyang mga luha. Ang babaeng ito, hindi niya iniwan ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At ngayon lang tumindi. Dahil nung una, luha lamang ang kanyang ibinuo sa paan ng Panginoon, pinahiran ng kanyang buhok. Pero ngayon, pabango na ang dala sa Kanya. Alam nyo, pagka tayo pala in love sa Panginoon, nagpo-progress ang pag-ibig mo sa Kanya. Kung dati-rati, konting palakpak lang ang ibinibigay mo sa Panginoon, pero habang ikaw na in love sa Panginoon, lalong tumataas ang antas ng pagsamba mo sa Kanya. Lumulundag ka na, sumisigaw ka na. Amen? Pagka pala ikaw in love sa Panginoon, kung dati-rati ang ibinibigay mo lang sa Panginoon ay konting-konti lang, pero ngayon ang ibinibigay mo sa Kanya yung pinakamahalaga sa iyo. It was an act of love and respect. Hindi niya iniwan ang pag-ibig niya sa Panginoon. Now remember this, where there is true love in the heart to Jesus Christ, nothing will be thought too good, nor good enough to bestow upon Him. Yung bang lagi mong sasabihin, lahat ng ibinibigay ko sa Panginoon, hindi pa rin enough. Hindi pa rin enough. Dahil mahal mo siya. This woman could save to buy this costly perfume, or she already had something to buy without any hesitation. Walang panghihinayang. Sabihin uli natin, walang panghihinayang. Man, pag ikay nagmamahal sa Panginoon, walang panghihinayang. Lahat ng ibinibigay mo sa Kanya, hindi mo pinanghihinayangan. Amen? Bakit? Kasi alam mo, karapat dapat siyang tumanggap nun.
alam mo na siya yung higit na kinakailangan na makaranas nun. Now, so many people follow Jesus to get something from Him and not to give something for Him. Ang gusto lang nung iba sila ay makakuha at hindi makapagbigay. After lamang sila kung ano ang makukuha nila. But true sacrifice is about what you can bring to Jesus. Ano ang maibibigay ko sa Panginoon? So focus on what you can give, not on what you can get. Why? Dahil tayo pinagpala na tayo ng Panginoon eh. So ang iniisip mo na lang ngayon, ano pa ang maibibigay mo sa Panginoon? Sapagkat walang anumang bagay na maihigit pa sa bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now imagine even King David said, I will not offer to God something that cost me nothing. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon ng bagay na hindi importante sa akin. Now the question today is, what is in your alabaster jar today? What is it that is so expensive or so precious to you that you can pour out to Jesus? Sometimes meron tayong alabaster jar pero hindi natin binabasag. Merong something sa puso natin, sa buhay natin na napaka-importante, pero hindi natin mabasag-basag sa Panginoon. Pero kung may laman man yan ngayon, anuman ang nasa puso mo ngayon, anuman ang nasa buhay mo ngayon, kapatid, it's time for you na i-break yan at ibigay mo lahat sa Panginoon because God deserves your best. Amen? Kung basagin yung puso mo ngayon, ano kayang lalabas dyan? Pure nard kaya? O kaya ay toyo? O kaya ay suka. Maraming Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon, pagka parang binasag mo, pagka may lalabas sa Panginoon, puro daw reclaim. Narinig ko lamang po yun eh. Reclaim, puro reklamo daw. Ang lumalabas sa kanila, puro maasim, puro reklamo. Pero alam nyo, this woman gave something that was costly, precious. Pangalawa po na principle, living a life of sacrifice is not a waste. The disciples' reaction, nagalit sila. They were indignant. Yung statement nila, sayang. Imagine niyo mga disciples pa nagsabi nun, sayang. Or why was the ointment wasted like that? Sayang. Ang concern nila, sana naibenta na lang at naipagbili pa sa 300 na denaryo at ibinigay sa mahihirap. Wow. Feeling concern. Feeling concern. At ang judgment nila, in-scold siya, yung babae. Now imagine nyo yung mga disciples, 3.5 years kasama ni Jesus, mag-iisip ng ganon. Nakaranas na ba kayo, matagal niyong kasama sa paglilingkod sa Panginoon, and you gave something to the Lord that sasabihin mo, ay, binibigay mo yan, sayang naman. You give most of your time, ay, ang tagal-tagal mo sa church, sayang naman ang oras mo. You give your tithes and offering, ay, sayang naman, nakatulong sana sa pamilya mo yan. It's a waste. Itong mga disciples, they did not even do something for Jesus, o hindi man sila aware na ang Panginoon malapit na siyang mamatay. Now, for example, mga kapatid, one day, sabi po ng wife ko sa akin, pwede mo ba akong ibili ng MK? Wow. Sabi ko, pasensya ka na. Naglolokohan lang kami. Sabi ko, maibibili kita MMK. Sabi niya, ano yung MMK? Maalaala mo kaya na bag? And she said, LV na lang kaya. Sabi ko, pwede. Laguna bag, pwede. But if I give her something, sa tingin ng iba, sabihin na natin expensive. Maaaring sa tingin ng iba, it's a waste. Pero sa akin, hindi. Why? Because I love her. Hindi ka manghihinayang na ibigay ang isang bagay sa taong mahal mo. Na kahit nga minsan yung iba, pinaasa lang sila, pero nagmahal pa rin sila. Thank you. Hindi ba? Nagmahal, nagbigay, umasa.
Now, it's true sometimes, brothers and sisters, that people will judge what you do for God. Some might persecute you or scold you. They would say what benefit you get in going to church, what you get in giving your time, your talent, and resources. It's a waste. Sayang. Kung sana yung talento na yan, ginamit mo, pagkakakitaan pa yan. It's a waste. But you know, a heart that is broken for Jesus can willingly break anything for the sake of Jesus. Kaya mong i-break lahat. Hindi sayang ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Everything we give to Jesus as an act of devotion, as a sacrifice, is not a waste. Giving your best for God is not a waste. The time you spend in prayer is not a waste. Your quiet time is not a waste. Bible reading is not a waste. Your act of service is not a waste. Every offering that you give to the Lord is not a waste as long as it is precious to you and as long as you gave it to the Lord. Amen? Walang sayang sa Panginoon. There is no waste for Jesus. No wasted moment. No wasted years. Kung matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, hindi sayang ang mga taon ay pinaglingkod mo sa Diyos. Amen? Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, nagtatransport ng mga kapatiran, ipinagdadrive mo, hindi sayang yan. Kung ginagamit mo ang sasakyan mo, kahit na napakalaki na ng kilometrahe, hindi sayang yan para sa Panginoon. Yung mga nagluluto dyan sa kusina, hindi sayang ang ibinibigay niyong talento sa Panginoon. Sa mga kapwa ko, pastor, na naandito, na ating ibinibigay na paglilingkod sa Diyos, hindi sayang lahat yan, kasi yan ay para sa Panginoon. That is your pure nard in your alabaster jar. And you know, my testimony, mga kapatid, sa aking paglilingkod sa Panginoon, 39 years. I was only 11 years old when I came to know the Lord. And since that time, nag-start na akong mag-serve sa Kanya. At habang ako po ay nagbibinata, marami nagsasabi sa akin, you know, Ray, hindi mo na na-enjoy ang pagiging bata mo. Hindi mo na natutunan na magpumunta sa mga party o makaranas ng ganito, etc., etc. And you know what? Sabi ko sa kanila, alam mo, wala akong pinanghihinayangan. Walang nasayang sa mga taon ko. Kasi ang pinakamasaya sa buhay ko ay yung maglingkod sa Panginoon. Ang akala natin, pagka meron tayong i-give up sa Panginoon, i-give up din natin yung happiness natin. Pero hindi. Yung happiness na gini-give up natin, pag i-give up mo ang iyong sarili, ini-exchange mo lang yan sa bagay na higit na mas mahalaga. Akala lang marami, pag sila ay nasa kasalanan, masaya. Pag sila ay malayo sa Panginoon, nagagawa nila ang gusto nila, masaya ang kanilang buhay. No. Mas masaya ang buhay ng nasa Panginoon. And it's not a waste. Amen? It's not a waste, mga kapatid. Walang sayang sa ating pong Panginoon. Pangatlo, living a life of sacrifice is a beautiful thing to the Lord. When you live your life to Jesus, when you live a life of devotion to God, it's a beautiful thing to the Lord. Verse 6. What was Jesus' response? Leave her alone. Umalis nga kayo dyan. Nambabasa kayo ng trip eh. Leave her alone. Bakit mo siya tinotrouble? Ba't mo pinakikialaman? Pakialaman mo yung buhay mo, parang gan siguro. Leave her alone. Huwag mong basagin ang trip niya. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. Ang ganda ng kanyang ginawa sa akin. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body before burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Now, what was Jesus' commendation? She has done beautiful thing to me. Brothers and sisters, whatever you do to the Lord, as long as it is pure, that is a beautiful thing to the Lord.
God remembers everything we do for Him. Hindi man ma-remember ng tao, pero ma-remember ng Diyos. Hindi man nakikita ng tao ang iyong ginagawa, na-appreciate ng tao, na-appreciate yan ni Lord. God sees and appreciates every act of service. She has done what she could. Yun the best niya eh. Everything we do, when we do it as an act of devotion, is a beautiful thing to God. Walang panghihinayang, walang sayang. Lahat ng ipinupur out mo sa Panginoon, lahat ng ibinibigay mo sa Panginoon, napakagandang bagay yan sa Kanya. Amen? Maaari yung iba, nagpupuyat yung time nila, ibinibigay nila sa Panginoon. Yung time mo, maaari na kinakailangan magpahinga ka na lang sa iyong bahay, pero ipinupur out mo, ibinibigay mo sa Panginoon. That is a beautiful thing to God. Because devotion flows from a heart that is so in love with Jesus, not expecting any blessings, but expressing great love for the one who gave His life for us. Maybe yung pure nard ngayon sa alabaster jar mo is your talent and skill. Basagin mo na. Basagin mo na ang iyong mga kaloob at ibigay mo sa Panginoon. Huwag mo nang itago sa alabaster jar ang pure nard na yan. Amen? Anumang kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon, basagin mo na, ibigay mo na sa Kanya. Why? Hindi para sa paghahanda sa kamatayan ng Panginoon, kung hindi paghahanda sa Kaniyang pagbabalik. Itong babae na ito nagbigay ng pure nard sa Panginoon para paghahanda sa Kaniyang paglilibing. But ngayon, ang ginagawa natin sa Kanya ay paghahanda para sa Kaniyang muling pagbabalik. Amen? Maaaring yung mga kaloob mo, offering mo, na may bibigay ka pa na the best dyan, basagin mo na. Huwag mo nang itago, huwag mo nang ilagay sa sisidlan. Yung time mo maaari na nais mong ibigay sa Panginoon, may ibubuhos ka pa, may ibibigay ka pa, may potential ka pa, i-unleash mo na, basagin mo na, ibigay mo na yan sa Panginoon. Yung mga sacrifice natin, basagin na natin sa Panginoon. Yung pagpupuri natin sa Panginoon, meron pa tayong maibibigay, meron pa tayong maibubuga, amen? Basagin mo na, ibigay mo na yan sa Panginoon. O yan naman ay pagtulong sa kapwa o paglilingkod sa kapwa, basagin mo na yan. Because if you break that and use as a preparation for the coming of Jesus, that is a beautiful thing for Him and not a waste. It's not a waste. Mga kapatid, ang babaeng ito, ibinigay niya kung ano yung pinakamahalaga sa kanya. Kahit na siya ay scold, kahit na siya ay i-criticize, basta ibibigay niya yung pinakamainam sa Diyos. Ano ang pinakamainam na kaya mong ibigay sa Panginoon sa umagang ito? Hindi lamang dito sa church, kundi every single day of your life. Paggising mo sa umaga, Lord, nais kong i-pour out sa iyo ang aking pure nard. Yung pananalangin mo. Pag ikay pupunta sa church, ikaw ay ready na, handa ka na, magbibis ka. Sasabihin mo, Lord, pupunta ako sa church, ibubuhos ko ang aking pure nard sa pagsamba sa iyo. And that is the sacrifice that God is pleased. The sacrifice of our lips, giving thanks. At yung ating pagbibigay, Lord, lahat ng gagawin ko, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang the best. So I encourage you today, pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, anumang talento mo, give your best. When you sing, give your best. When you worship, give your best. Amen? When you give your best. Everything that you do, give your best. And that is your sacrifice to the Lord. At sabi ng Panginoon, kahit saan man pumunta, ang ginawa ng babaeng ito, kahit saan ipangaral ang mabuting balita, ang ginawa ng babaeng ito, ay laging aalalahanin. And today, we remember her. What she did for Jesus was so precious to her, costly, and it was not a waste. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, walang sayang sa Panginoon. Your sacrifice, it's worth it. Your sacrifice, it's worth it. Amen? Walang panghihinayang sa Diyos. Yung pag-upo mo dyan tuwing linggo, it's worth it. Amen? Lahat
walang sayang sa Panginoon. My question today is, what more could you give? What more could you give? Kasi ang babaeng ito, ginawa niya lahat. Yung makakaya niya, ginawa niya lahat. Tayo po, nagawa na ba natin lahat? O masasabi mo, hindi pa po, Pastor, meron pa po. Sa pagpupuri ko sa Panginoon, meron pa po. Sa pananalangin ko, meron pa po. Sa paglilingkod ko, meron pa po. Sa talento, Pastor, meron pa po. This woman did what she could do. Today, I encourage you, in the midst of this shaking world, in the midst, mga kapatid, na tayo ay nasa panahon na naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, meron pa tayong magagawa. Hindi lang tayo naandito para lang magtrabaho, para makasurvive, para mag-provide. Narito tayo because we know that God's purpose for us is to do a sacrifice para sa atin pong Panginoon. In Jesus' name. Let's all stand up, please. Oh. So we will just worship the Lord today, just like this woman. So sinabi niya, I will give this alabaster jar with pure nard for my King, for my Lord. And I will give to Him what is so precious to me, what is so costly to me. Kung ang sacrifice mo ay hindi precious sa'yo, then hindi yan totoong sacrifice. Kung ang sacrifice na ibinibigay mo sa Panginoon, sometimes hindi mo nararamdaman yung pain ng pagkakaloob sa Diyos, then it's not really a sacrifice. If you think that sometimes yung ibinibigay mo sa Lord is a waste, hindi yan totoong sacrifice. Because true sacrifice is giving your life to God. And that is your reasonable service. That is your logical and intelligent way of worship to God. So today we will just worship the Lord. We will pour out our pure nard to God. Amen? We will break our alabaster jar. Lord, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now you have the freedom to come to Jesus today and break your alabaster jar and pour out your pure nard, your pure worship to Jesus, for He is our King.
before God. Hallelujah, your best worship. Your true worship is costly to God. You are worthy of it all. You are worthy, God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Say to God, You deserve the glory. You're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. break your alabaster jar today. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crown before the Lamb. Our God has seen you worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Say to God, You deserve glory. Oh Lord, you're worthy of it all. worthy, God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh Lord, you're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you Hallelujah. are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church. Come on, church. Oh, say to God. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let Hallelujah. incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense Break your alabaster jar. Break. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is here. Jesus is here. You're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, God. For from you are all things, and to you are all Say things. to God, you deserve. You deserve the glory. Oh Lord, you are worthy of it all. Yes, God. You are worthy. You are worthy. You are worthy, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Now it's our time, brothers and sisters, to exalt the name of Jesus. Oh, we worship you, God. Say it to Jesus, I exalt you. And I
your precious moment to God. Give your precious moment to God in worship today. And I exalt you, Lord. I exalt you. I exalt you. Once again, let's worship the Lord without instruments. Just your voice. I exalt thee, I exalt you, Lord. and I exalt thee, O Lord. Once again. I exalt thee, I exalt thee, and I exalt thee, O Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. As we lift our hands to the Lord today, once again, I would like to encourage you, brothers and sisters. There may be times in your life na nararamdaman mo na napapagod kang maglingkod sa Panginoon. Nararamdaman mo parang ang bigat-bigat ng mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Tandaan mo, it is not a waste. The Bible said na huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti because in due season, in due time, God will reward our good works. God will reward every sacrifice that we give to the Lord. Madalas tayo lang ang nagbibigay ng ating mga due time. But it is in His season. God said, when the time is right, I, the Lord, will make it happen to you. Time will come that God will reward all your sacrifices. All the time, all the offerings, all the talent, all the skill that you give to the Lord. As long as you give God all the glory in everything you do, one day in heaven, you will receive a crown. Isang korona na ibibigay ng Panginoon or maraming korona na ibibigay ng Panginoon dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong pagpapatuloy, dahil sa iyong pag-aaki ng mga kaluluwa, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. At masasabi mo sa Diyos, ibabalik mo sa Kanya, Lord, Ikaw lahat ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. If it is not for your goodness, if it is not for your grace, I don't know, Lord,
where I would be today. We all live by the grace of God, and we all live in the grace of God. Always give to the Lord what is costly, and it is not a waste. It is not a waste. It's a beautiful thing to the Lord. I know, brothers and sisters, here in QEC, Abu Hamor, you are doing beautiful things to the Lord. You are doing beautiful things to the Lord. Father, we thank you so much today, God, for this time that we could offer to you our alabaster jar with pure nard, Lord, with pure sacrifice for you. Lord, receive it, God. Receive our praises, receive our giving, receive our time, our talent and skills, and everything we do for your glory, Father. In Jesus' name. In Jesus' name.